Isipin mo ang sandali ng katahimikan sa kalaliman ng gabi. Lahat ay payapa, ngunit ang iyong kaluluwa ay gising. Mula sa loob, may boses na nagbubulong. Paano kung wala ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Isang tanong na tila apoy sa dibdib sapagkat tinatamaan nito ang walang hanggan. Sa mga oras na tulad nito, nararamdaman mo ang bigat ng di nakikita at kahit subukan mong tumakas sa mga tanong ng iyong isip, maririnig mo ang banayad na tinig ng Espiritu Santo. Suriin mo ang iyong puso habang may oras pa. Ito ang layunin ng mensaheng ito, hindi upang takutin, kundi upang gisingin ang iyong espiritu. Ang video na ito ay hindi lamang aral. Ito ay isang salamin ng kaluluwa, isang paanyaya sa sino mang nagnanais na masiguro ang kanyang walang hanggang hantungan. Ayon sa Roma 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iyan ang pangakong susuriin natin ngayon, hindi lamang upang maunawaan, kundi upang maranasan. May isang kapangyarihang nakatago sa pag-aalinlangan. Hindi ito katapusan ng pananampalataya, kundi simula ng tunay na paghahanap. Marami ang naniniwala na ang pagdududa ay tanda ng kahinaan, ngunit sa totoo lang, ito'y senyales ng pusong seryoso sa Diyos. Ang pag-aalinlangan ay lupa kung saan nagsisimula ang gawain ng Espiritu, sapagkat dito niya ipinapakita kung gaano natin kailangang manindigan sa biyaya. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:27, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin." Kapag tinatanong mo kung ligtas ka, marahil tinatawag ka ng pastol na bumalik sa kanyang kawan. Kaya manatili ka hanggang sa huli, sapagkat sa bawat minuto ng mensaheng ito, may katotohanang magbibigay liwanag sa iyong paglalakbay. Hindi tayo iniwan ng Biblia sa kadiliman. Sa 2 Corinto 13:5, sinabi ni Pablo, "Suriin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili." Ang pagsusuring ito ay hindi parusa, kundi regalo. Ang pagsusulit ng pananampalataya ay hindi upang lumikha ng takot, kundi upang ipakita ang buhay. Ang bawat tanda ng Espiritu ay parang parola na tumuturo kay Kristo. Ipinapakita kung binabago ka na ba niya. Ang unang tanda ay ang tunay na pananampalataya, hindi lamang pagkilala kay Jesus, kundi ganap na pagsuko. Sa Hebreo 11:1 sinasabi, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ang pananampalatayang nagbabago ng direksyon ng buhay at nagbibigay lakas upang sumunod kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. At mula sa pananampalatayang ito, tumutubo ang tunay na pagsisisi. Hindi ito simpleng pagsisisi ng damdamin, kundi metanoia, pagbabago ng isip at puso. Ito ang sandaling tumigil kang umasa sa sarili mong kabutihan at kumapit lamang sa ginawa ni Kristo sa krus. Doon nagsisimula ang totoong pagbabago, kapag ang krus ay hindi na simbolo lamang, kundi pundasyon ng iyong pagkatao. At tulad ng sinasabi sa Galatas 5:22, ang bunga ng Espiritu ay malinaw: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang doktrina mga ito ay hindi simpleng katangian ng tao, kundi patunay ng presensiya ng Diyos sa loob mo. Ngunit tandaan, ang tunay na tanda ng pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang patuloy na pakikibaka laban sa kasalanan. Sinabi ni Pablo sa Roma 7:19, "Ang mabuting nais kong gawin ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na ayaw kong gawin, iyon ang aking ginagawa." Ngunit agad niyang idinagdag sa Roma 8:1, "Kaya nga, wala nang kahatulan para sa mga nasa kay Kristo Jesus." Ang pakikibakang ito ay hindi kabiguan, kundi patunay na buhay ang Espiritu sa iyo. Kung nararamdaman mo ang labanan sa loob mo, huwag kang matakot. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong puso. At kung minsan ay bumabalik ang takot na baka hindi ka sapat,
Natandaan mo, ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa higpit ng kapit mo sa Diyos, kundi sa lakas ng pagkakahawak niya sa iyo. Sa Juan 10:28 sinabi ni Jesus, "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay." Ang katiyakan mo ay nakabatay hindi sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang katapatan. Ang pagdududa ay nagiging kapahingahan at ang pananampalataya ay nagiging tirahan ng kaluluwa. Kaya araw-araw, palaguin mo ang iyong pananampalataya. Roma 10:17 ang nagsasabi, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Magbabad sa Biblia, makisama sa kapatiran, maglingkod, manalangin, at hayaan mong hubugin ng Espiritu ang iyong puso. Hindi tayo nilikha upang maglakad mag-isa sa daan ng pananampalataya, kundi upang maglakbay ng magkasama bilang pamilya ng Diyos. Sa huli, nagbabago ang tanong, hindi na ito sapat ba ako para maisulat sa aklat ng buhay? Kundi sapat ba ang sakripisyo ni Kristo para sa akin? At mula sa krus, naririnig natin ang walang hanggang tugon, naganap na. 1:90-30. Ang iyong kaligtasan ay tinatakan na ng dugo ng kordero at ang iyong pangalan ay nakaukit sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi ito sa iba. I-komento kung alin sa mga katotohanan ito ang tumimo sa iyong kaluluwa. Tandaan, ang biyaya ay hindi lamang simula ng pananampalataya, ito rin ang ligtas na daungan kung saan palaging bumabalik ang mga anak ng Diyos.